So ito ang variety na to is ito yung pwede rin gawing sugar. Pwede rin for vinegar. Oh. At least nabibigyan natin yung mga ibang may sugarcane na it's another type of value adding. So it's an idea na pwede din nila i-try. We encourage them kasi sa akin yung ganong sabihin na natin competition, pero kung tutusin, nagtutulungan eh. Kasi sa laki ng market and karamihan ng consumers hindi pa sila familiar sa ganitong juice. Kailangan makipagtulungan na ma-educate yung mga consumers. Hopefully, makarating kami dun sa mga lugar nila, familiar na rin sila sa sugarcane juice. Kaya very particular kami dun sa quality na sineserve namin. Kasi pag tinikman nila, then hindi masarap. Yun na yung magiging impression nila on the juice. Yun na yun. Yun na yun. Ang sugarcane ba, traditional crop dito sa Lawak? May mga parts dito na yun talaga ang kabuhay nila. Yun talaga ang kabuhay nila. Dito dati, unasan talaga lahat to. Sugarcane farm talaga ito eh. Pero nag-transition lang ito corn and rice. Hopefully mabuhay natin. Maka-encourage pa tayo ng mga communities na So with your business, yung juice, you think the farmer will get more from the traditional products? Oh, sir. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Palapit na ang agribusiness How It Works Grand Meet and Greet August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Makakasama natin ang mga special guest speakers. Ronald Mascareñas, former president ng Chooks to Go. Guido Bagsik ng Gid Bagsik Rice Mill. William Q. Lim ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampangas Best. At syempre, ako po, Buddy Gansenya para sa Agribusiness How It Works. Gusto naming magpasalamat sa ating mga major sponsors. Crispy King, sarap, busog at budget. Amo, ako'y magsasakang organiko, itaas ang ani, ibaba ang gastos. Agridome, empowering you with digital agriculture. Tuburan Coffee, handpicked and roasted with love. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. One Sky Haro, basta aluminum, One Sky. Don Benitos, ang pambansang kasava. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. And we would also like to thank the following. Romsol by Rumen Nutrition Solution. Pampangas Best. Mega Prime Foods. Godel by JCG Marketing Group. Sandoval Best Farm Fruits. Razons by Glenn. Don Ricardo's Lechon. Agrimac Philippines. Allied Botanical Corporation. Tate Aqua Feeds. Don't forget to register. Strictly no walk-in. Agribusiness How It Works Grand Meet and Greet August 18, 2024, Gazebo Royal, Quezon City. Kasi yun nga yung kagandahan ng business. Unlike vinegar na after harvesting they have to wait months or a year bago bumalik yung pera sa kanila. Oo. Siyempre mataas ang presyo ng asukal. So pero dito sa sugarcane juice, agad-agad at the same price ng vinegar. Yeah. At the same price ng vinegar or probably higher. Nakukuha natin yung profit sa yan yung advantage. Ang karaniwang notion kasi sa sugarcane juice, ang napapansin ko yung feedback ng mga tao is
bakit sugarcane? Asukal yan. So, yung feedback na yun is kadalasan nagsasabi, yung masaselan sa, ini-intake nila. Like yung mga diabetics, sir. Yun nga, kasi pinag-aaralan ko bawat customer na pupunta, reaction nila. So, particularly yung mga diabetics, bakit nila sinasabing parang nakaka-harm sa kanila. Siyempre sugar cane Doon nanggagaling yung sugar Pero merong explanation dyan. Okay. Yung meron tayong tinatawag na glycemic index. Okay. So, in layman's term, yun ang pagka high glycemic index ang in-intake mo na food, nagsispike yung blood sugar mo. Okay. Ang sugar cane, magugulat ka, low glycemic index siya. Easily digestible siya. And, kumbaga, hindi nag-i-spike yung blood sugar mo. So, unlike yung processed sugar, like yung mga synthetic na nilalagay nila, yun yung spike ang blood sugar mo talaga doon. Sumasakit ulo ko doon pagka Okay, ganito. Linawin natin So, yung sugarcane extract, yung juice, 'di ba? Low glycemic siya. Low glycemic index. Okay. So but the processed sugar white is high glycemic high in glycemic index. Paano saan nanggaling? Bakit biglang from low naging high? Because of the processing. Because of the processing and yung mga additives na nilalagay nila through processing. Di ba nagiging refined siya, then siguro nahihirapan yung katawan natin na i-absorb. Kasi pag nahirapan yung katawan natin na i-absorb yung sugar na yun, doon nag-i-spike yung blood sugar. Doon nag-i-spike. So, ito, napansin ko nung una kong tinikman to, nagulat ako, hindi siya parang swabe lang. Hindi siya nakakahilo and refreshing. Yun nga, hoping na ma-educate pa natin yung mga consumers natin. Kaya yun nga yung nabanggit ko kanina, we need the help ng mga ibang tao na gusto rin mag-venture sa ganitong business na i-educate nila. Kasi market natin yan lahat Tulungan tayo, parang ganun. So, kaya naisip ko, mag-develop tayo ng bottled sugarcane. Ayun, makikita nyo. After neto, meron doon. Ibang stage yan. Ibang stage. Ito for August. Tapos yun? Doon for September. Tapos yun for December na yun. Kasi we have 3 months window time So sabihin na natin from 9 months, 12 months pwede pa rin. Pero as much as possible dapat ubos na yan. Yeah. Kasi nga hindi mo sabay-sabay na harvest. Hindi sabay-sabay na harvest. And yun nga, pinag-aaralan namin kasi yung consistency ng quality niya. Yun ang kagandahan ng may program ka sa pagtatanim. Consistent yung quality ng product mo. Kasi naranasan namin nung nakaraan na kung ano lang yung makuha naming unas, ano lang makuha naming sugarcane, kung ano lang yung lumabas doon sa extractor, yun yung isa-serve namin. Though masarap pa rin naman siya, pero iba pa rin yung quality ng yung ganitong edad. And yung output syempre, business-wise. Medyo challenge yan kasi babantayan mo yan. Binabantayan yun ang sir. Para kasi the key is consistency, di ba? Consistency. Yung lasa na linabas mo sa market, dapat kahit ilang balik siya, consistent, yan yung matitikman niya. Kasi that's the reason why bumabalik siya. Dahil may certain taste siya na nakuha. Ang ideal taste kasi, may distinct taste ang sugarcane na grassy flavor. Okay. And right amount of sweetness. Dapat yun yung maging impression ng consumer. So yun yung mahirap doon kasi kung hindi mo naubos yung nakaprogram for this month, next month, additional month na siya. So, nag-i-increase na yung quality sweetness niya. Iba na. Nag-i-increase na yung sweetness niya. Nagre-reduce yung juice niya. Ganun. So, it's quite challenging. Kaya nga, hopefully, kung ma-maximize na natin yung capacity natin to serve the market, kung may surplus man tayong tanim, siguro, pwede tayo mag-develop na rin ng
other products like ano. So itong system na ginawa mo ngayon na relay cropping ka, 'di ba? Iba-ibang month ka nagtatanim. Yes. Anong stage ka na dito? Is it stable na or continuously nag-start ka pa lang i-develop itong system na to? Continuously developing, sir. Kasi yun nga, napakarami pang kailangan factors na kailangan natin i-consider. Okay. Like yung volume. Okay. So di pa natin ma-assess talaga yung volume kung gaano ba talaga karami ang kailangan natin. Oo. Pero continuously planting pa rin. Kasi kung hindi naman natin siya ma-juice, pwede naman natin siya i-process into vinegar. Oo. So pero supposedly that will be the last resort. yes. 'Di ba? Kasi supposedly dapat Kasi matutulog pera mo doon. ano mo doon sa purpose mo talaga, which is kailangan mo siyang i-extract as a juice. Now, and at the same time continuously promoting ka. So getting more market, ganyan. So paano mo 'yan binabalance? Kasi 'di ba, meron kang challenge in terms of production, meron ka rin challenge in terms of getting bigger market. Paano mo binabalance 'yon, yung dalawang 'yon? Dine-delegate ko yung yung pagtatanim. Okay. Si father nang may hawak nun eh. Okay. So, syempre may mga land naman po kami na bakante. Yun yung mga tinataniman namin ng sugarcane na hindi siya sabay-sabay. Oo. So, naka-program din siya. At least pag sarili nyo kasi wala nang problema na you don't need to convince other farmer or other people na ganito yung sistema natin na magtatanim. Kayo nang i-implement immediately. Doon pa rin yung part na paano mo i-convince yung farmer na ganun ang pagtatanim niya. Yeah. Andun pa rin kasi mayroon pa rin farmer involved doon na syempre kasama rin namin. Yung mga workers. Mga workers, Oo. yes po. So may resistance din sa kanila na bakit utay-utay yung pagtatanim natin, but hindi biglaan. Yes, kasi syempre matutulog yung lupa nila, ibang lupa nila matutulog. Pero syempre tenant namin sila, land namin. Ini-insist pa rin namin na ganun. Ito dapat gawin natin. Syempre line of business natin yun. Kailangan, kumbaga, in-explain naman namin sa kanila na ganito ang kikitain nyo. Kumusta sila? So now, nakita nila yung advantage. Nakita nila yung advantage kasi tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Not unlike one time, big time na nagtanim sila. Syempre, wala na, waiting na for the next year. Waiting for the next year. Not unlike ito, tuloy-tuloy. And syempre yung presyo niya, significantly higher sa nakukuha mo ngayon sa ganong volume, yung malaki. Tama ba? You can give more to the farmers because sarili mo lahat sarili mong produkto, sarili mong market, 'di ba? Sarili mong stores. Significantly higher yung price, sir, kasi ang binibili mo sa kanila yung program not the sugarcane crop mismo. Yes. Pero yung availability na consistently available yung sugarcane na ibibigay sa iyo. So, syempre paano mo i-convince yung farmer kung yung price mababa. Kailangan makita niya na may value. Yes. Yung gusto mong ipa-implement na bago sa kanya. It's a win-win. Yeah. Siyempre, profitable sa kanila and hindi ko na rin problema yung supply. Nagiging sa'yo, sustainable sa'yo. Yun po yung doon sa part na yun, tinutulungan ako ng father ko. Sa supply. Cafe. May pa-banner. May pa-banner. Sir, pa-picture muna tayo dito. Ay, i-meet muna natin. Si Sir Buddy. Ay, hello ma'am. Hello, Buddy po. Kate po. Hi, Miss Kate. Si Wella. Hello. Hi, welcome po. Pa-picture naman po tayo. Yes po. Pa-picture tayo. Okay. Welcome po, sir. Thank you po. Thank you po. Si Ma'am Cathy po and si Ma'am Sophia. Cathy Sophia. Nice. Family affair din. Ganda ng cafe. Thank you po. Natanong nila bakit daw Aldaw? Okay. Kasi, gusto ko po sana parang day. Tapos tinanong ko, kasi yung husband ko po yung Ilocano. Ano ba yung day?
or araw sa Ilocano. Kaya Aldao, pero W daw po. Oh, yeah. Ko lang siya ng Oh. parang play of words lang para medyo araw-araw. So, Ganda. parang yun po, open kami day, tanghali, then siya Aldao. Tsaka wala kasing parang coffee shop / restaurant dito sa Opo. sa area. yan. Dito sa Lawak. Oo. Oo, wala. Ito kasing way na to, Sir Buddy. Ang pinupuntahan ng mga turista, Manawag. Manawag. Ito yung going to Manawag. Going to Manawag. Manawag, tas daanan din po pag pupuntang La Union, Baguio. So, kaya po nabuo tong Aldao. Kasi nung pandemic, so madalas po kami dito nung pandemic. Tapos parang pupunta pa kami sa Ordaneta, sa Para lang Bicol, mag-ano. para magkape. So meron namang available na property. Oo. So sabi ko sa asawa ko, sige, kaya ko tong gawin ng concept. So parang Aldao din po. Kasi nung na-immerse na ako dito, parang merong mga ingredients sila na, or may mga produce sila na, parang nakikita ko lang dyan sa daan, ganyan. Ano po kasi ako Manila girl talaga po yung so medyo na-amaze ako na parang merong yung samsamping or yung butterfly blue pea, nandyan lang sa bakod, yung mga kamatis. So sabi namin, sige, kaya pala kasi maraming ingredients na readily available. So in-integrate na lang namin sa menu. Yeah, so kaya siya. Tsaka sugarcane. Tsaka sugarcane. Sugarcane. So, kaya sakto sugarcane. So, sakto sa drinks namin. So, ayan, hinighlight na lang din namin yung collaboration namin. So, swak, galing. Ang galing. Naging collaboration siya na organic. Yeah. Parang alfresco type. Pasok tayo, Sir Ganda Buddy. ng nyo. Opo. Sir Buddy, ito po yung setup. Like ito po ang typical event setup po ng sugarcane juice. Event. naman. Sofia. Event setup. Yes, nag-offer din po kami ng events. If ever they wish to serve yung mga kanilang mga guests na sugarcane beverages. So, Ma'am Kate, ano ka na rin? Dito ka na, naka-base ngayon. Parang ganun po, half-half. Half-half. So, ayan, gusto po namin sana talaga etong business maging staple dito. So, maging kami, tourist spot para din ma-highlight yung Lawak and then yung community, we offer work and then yun nga po, yung local produce nila, mas makilala. Lalo tong sugarcane. Ganito kalinis. Yes, yan po yung peeled At yung sugarcane. peeled na. Yes po. So, ito po yung itsura ng harvest. That's the raw. Ito yung raw. Makikita nyo may dirt siya and everything. Actually, tumubo na nga siya. This is 3rd day na tinabas namin. Or 5th day. Pero as you can see, pagka tinabasan niya, nag-oxidize siya. Nag-iiba yung kulay niya. So, kumbaga ganun ka-importante para ma-maintain yung freshness. Actually, pwede ito itanim nag-uugat siya. Nililinisan natin to, pinipil natin siya para maging itsura na ganito. Ganyan. Wow. May machine ka rin to clean. Yes po. Yes po. Dati mano-mano kutsilyo lang Oo. Kutsilyo lang. Sobrang tagal, sobrang sakit sa kamay. Then labor intensive. At least na maximize na rin namin yung medyo efficient siya ngayon. Sir Buddy, meron po ba kayong gustong tikman? Ano mamang recommendation mo? Ako very classic girl. Classic sugarcane gusto ko po. Pero masarap din po yung nila, calamansi and yung mint coolers. Yan po yung ino-offer din namin dito sa Aldao. Makikita ninyo, ito yung mga mixes natin. So, merong pure, merong may halo ng lemon, calamansi. So, pinaglaruan din natin ng mint leaves. Actually, meron din tayong kamyas. So, naisip ko anything na maasim, it jives with yung sweetness ng sugarcane, contrast siya. Tapos, nagawan natin siya ng variation ng shakes. May shake din. Yes, sugarcane na sweetener niya.
nag-develop din tayo ng coffee and cocktails. Coffee? Yes. Sugarcane coffee. Just like ito. Bukod sa traditional coffee na parang coffee dito, Yung may option sugarcane at least, juice yung ano. Yes po. Sweetener nila sugarcane. Ako gusto ko yung kalamansi. Calamansi. Kalamansi. Ikaw, Sofia. Classic. I recommend tikman ninyo yung may mint leaves. Yeah. Citrus. Ano, saya, citrus yan. mint. So, Citrus S1, mint. Magkano pag nag-set up kayo sa event? depende sir sa layo eh. Depende sa layo. Malayo Metro Manila. pero I'm sure na kasi pagka Manila, syempre yung pag sa sugarcane, kino-consider namin na premium siya. So, kung Tsaka wala pa sa Wala. Manila po. and reasonable naman ang namin. Oo. Siguro sineset lang namin siya at mababang price para mapakilala rin, Oo, may introduce. may introduce. Other than yung stores namin na meron sa Bulinaw, meron kaming rolling store, meron sa SM, and dito available din ang sugarcane. So, ayan, meron din kaming another type yung event. So, another business model din, which is venture din kami ni Ate Kate, Kuya Ben, yung pinaprocess na namin siya, preserved na sugarcane. Yung bottled na, ma'am. Yes. So, other than extracts, tinitignan din namin yung potential ng food, pag-process ng food. Ganda ng cafe. Ang ganda. Sino nag-design? So, yung Libarnes, so ano po sila, couple na based in La Union. So, yan. Ito po yung nila, forte nila, yung alfresco. Yan. Ito po yung design. Actually, parang kamukha lang din po siya ng bahay namin. Sila rin po yung nag-design ng renovation ng bahay namin. So, gusto lang din namin siya. Yung cafe extension. Same look. Para homey. Ang ganda. Opo, yun nga po. Para pag Parang nag-work. nag-blend yung new sa 60s. Yes. Mid-century. Tama po yan. So ito po, nakikita po nila na ine-extract po yung Ayan na, sugarcane using ine-extract na. this sugarcane juice extractor. Actually, itong machine na to medyo may kamahalan. Oo, maganda na yung extractor mo. Hindi na kagaya mo. Di katulad nung nagsimula kami, Sir Buddy, yung available machine namin is budget lang, nabibili lang sa mga online. Pero sa bagay, kung practicality wise, syempre magsa-start ka yung mura lang. Yun nga, para matest mo muna kung feasible. Pero this is the upgraded version. Ito na yung state-of-the-art na machine. So, yun lang, medyo premium yung price niya. Pero may pagmamalaki mo na food grade siya. Not unlike yung mga machine namin dati, may lifespan lang siya months lang eh. Pero nababawi naman. Pero ito, may pagmamalaki na to, pwede na siya ilagay sa mall. Yeah, pang mall na siya. Pang mall na. Maganda, iba rin po kasi pag nakikita nila how it's done, how it's made. Fresh talaga. Nung unang pinakita sa akin ni Kimo, yun yung, ang galing. Kasi fresh pala talaga from the stock to your glass. Ikaw, Ma'am Kate, anong profession mo? Okay. So, insurance agent po ako by profession. But yung past work ko po, F&B din, marketing. Pero marketing side. So, kaya na-expose. Expertise mo na to. Siguro po, noon. Ngayon po, parang parang passion na lang. Na-miss ko rin po yung food. So, ito yung niya. Ito na yung bagaso na tinasabi nila. Bagas? Sugarcane bagas. So, medyo tuyo na rin siya, maganda yung extraction. Talagang in-extract niya lahat. Piga talaga. So, ayun. Siguro, may opportunity din dito para ma-utilize mo dito. Yeah. Another business na naman yun. Actually, yung packaging nyo dito, di ba, made out of sugarcane. Yung cups nyo and bowl. Oo, yung bagas.
Sugarcane bagas siya. Made out of sugarcane bagas. Hopefully, talaga? Ito po yung pure. Pure. So, Ma'am Sofia, ito po yung order niyo. Nice po. Classic. Classic ang favorite niya? Oh, ako. Pero Kasi masarap ano din eh, po yung mint coolers. Na, ang ano nila, yung mga buyers, kaya classic, nagre-reminisce daw sila. Pagka, yung old, kasi nung nung bata bata nga, sila. yun yung lasa nung sugarcane. So may mga fan din ng classic, meron din may mga fan din ng mga ganito. Sino yung classic yung medyo oldies? Hindi, bata ka pa. Oo, yung oldies po. Kasi nga yun nga, parang nung bata daw sila, kinakain lang nila yan. So, parang may nostalgic for them. Tapos yung mga mint coolers po yung mga mas bata. Mas bata. Ito Sir Buddy, isa rin mapagmamalaki namin, meron din kaming papaya. Papaya and sugarcane. It's hindi siya common sa market pero kumbaga new flavor siya na na pwede. Ito yung kalamansi. Ay, akin na. Alisin natin yun. Plus S3.1. So ito yung tinutuloy namin bestseller. Ito ang bestseller, yung may meat. May meat. Kayo na nagtatanim ng meat, hindi pa? Hindi po. Meron po tayong supplier. From Baguio. Yun din po yung kagandahan sa mint. Tingin ko kami lang yung meron na may variation ng mint na sugarcane. Sarap. Natural siya, no? Wala kang madler. Malasahan mo talaga na fresh po no? Nagbe-blend yung kalamansi. Yung asim and yung tamis. Ano nga yung choice ko? Kalamansi. Yung Meat. yung mint. Masarap pala talaga siya na sa citrus. Yes. Any citrus. Yun ang common variation. Yung may halong citrus. Ano kung coffee? Sarap. Masarap yung pure lang. Gusto yung pure. Iced po? Ice. Ice or hot? Iced daw. Like yung bebe. Sarap. Ang galing. Hopefully actually hindi lang po ito yung na-develop namin. So, bukod dito, meron pa kaming ibang naka-line up na i-release na lang po namin pagka meron na yung parang sabihin natin flagship store na nandun na lahat. So, parang model siya for franchising. Hopefully, ang tina-target namin na maging first store namin yung sa SM. So, undergoing pa lang yung nilalakad pa lang po, proposal. How much is ang ganito? Nagpo-fall siya dito. Medium, 75. 90. Pero Mura. ano po ito? Presyong SM. Mura. Presyong SM. Ang mura. Opo. For Affordable. SM price, mura yan. Pero syempre pag nasa bazaar kami, Mas mura pa. mas mura pa. Siyempre gusto namin mas abot ng mga consumers talaga. Gusto ko mag-franchise ito. Yung isang anak ko naghahanap ng Sleepy Night How To. Si Alex po. Alex. Naghahanap siya ng franchise Kinukulit niya ako lagi Siya yung store. Siya yung store. Oh, okay. Naghahanap siya. Tagal na niya akong kinukulit. Maganda yun, Sir Ang Buddy. daming Maganda yun, Sir Buddy, pero saan po ninyo most likely ilalagay? Sa city? Ewan ko sa kanya. Depende sa ano. Depende sa brand. So, hopefully, pagka ano na yung SM, parang yun na yung magiging model. Masarap. Yun yung dream ko na hopefully here in the Philippines ma-adapt ng mainstream talaga ang sugarcane based na inumin. May Like- consultant ka na for Like in India. May consultant ka na for paano mag-franchise. Mag-run ng franchise. Nakapagpa-consult na kami, sir, pero
tinitignan Hindi pa po namin eh. Kasi medyo mahal din ng fee. Fee nila. May fee eh, may fee. Though it's a shortcut na marami kang malalampasan na challenges. Pero titignan po natin. As of now kasi, ina-assess pa po natin yung supply. Mahirap naman po magpa-franchise ka na Hindi pa ready. yung hindi pa ready yung supply. Mahirap na. Oo. Sir Buddy, Gusto ko siya. hindi siya ganun katamis, hindi siya ganun ka... For me, more citrus. Kulang pa ng citrus. Kulang. Nakukulangan ka pa. Nakukulangan ako. Di ba madali na Oo. yun? Ibig sabihin, masyado pa siyang matamis. For me. For you. Natatapisan pa ako. Pero, Ha? Sa'yo? Kay pure yan eh. Gusto niya yan. Ikaw, I'm fine. hindi matamis? sa bagay, may standard kasi kami, Sir Buddy, na, kasi yung iba na masyadong maasim, sabi nila acidic sila. So, just the right amount of citrus. Para ma-highlight yun din, para ma-highlight yung sugarcane mismo. Oo. Hindi natatalo yung sugarcane. Yes. Tsaka di ba nag-iiba yung lasa ng sugarcane depends on the season. The season. May mga season na matabang, di ba? Oo. Dumating dito pero yung... nung summer, Sobrang tamis. matamis. Pero yung hindi naman nakakaumay, parang fresh pa rin yung tamis. Sobrang tamis. Oo. Sobrang tamis. Tapos meron daw na sobrang tamis. Ako hindi ko natikman yung sobrang tamis. Kaya yun nga eh, kailangan yung quality control din sa supply, dapat ma-standardize din natin para consistent yung quality. So, the key is yung pag-program ng yung planting. Lahat ng na-features. Lahat ng na-guest Saan po ito? sa Gazebo Royal. Tama, sir. Visayas Avenue. Para sa Corner mas Congressional. pang regalo? Pang centerpiece namin. Kasi parang ganyan yung centerpiece namin. Ito, products namin to. Yung Diyan mismo ginagawa. Gusto niyo po bang mapasya? Ako gusto. Garan po natin. Yay! Pero ano eh, di po naka-ready area. Medyo, How much? yung asawa ko po makakasagot. Akala ko ang hinahanap mo para doon sa giveaway. Hindi, yun din. Yung concept Ayun kasi na ng pala, mali. Oo, tama. yung concept ng event, lahat ng guests, Register na kayo. pag pauwi na sila, merong buffet of fruits and vegetables. Okay. They get what they want. They go home. Kaya kailangan namin ng... Ito, mga ganito, gawa po namin. Ito, ang ganda nito. Oh. Hello, Be. Ganda nito. Pupunta daw kami sa Ilocano, dyan sa Lawa. Pero alam mo na, nagkamali ako. For ano na pala. Sige. VIP gift na pala. Oo. Hindi na pala. Sige. Hindi na. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.